Hello guys, good morning, good afternoon all over the world. For today's video guys, isasagutin ko lang ang tanong ng aking friend kasi nagbabalak magnegosyo ang ating friend. At naguguluhan yung mga SF niya kasi nga marami daw siyang mga katabi doon sa kanilang subdivision o lugar na kung saan sila nakatira. Yes guys, yung tanong niya sa akin is, sapat na ba yung 10,000 na starting na puhunan sa isang pagsari-sari store? On my own opinion guys is, okay na yung 10,000. So, ang gagawin na lang sa 10,000 is, doon ka muna mag-focus sa mga basic needs. So, ang mga basic need natin is yung pang-cooking. So, kailangan mo mayroon kang asukal, pakunti-kunti muna, or 1/4, 1/4, dalawa, tatlong 1/4, ganyan. Asin, 1/2, iilan lang. Tapos, sachet na muna na toyo, suka, magic sarap, ginisa, kunti-kunti lang guys, kahit 6 na piraso. Pieces lang muna guys, pieces lang muna ang bibilhin. Sa mga dilata naman, is marami tayong ori na dilata, so ang lagi lang naman binibili is sardinas at corn beef. Tapos bili ka ng itlog kahit isang tray or 1 dozen lang muna. Sa mga dilata, 6 lang muna. Sa sigarilyo, 2 lang muna. Kasi ang sigarilyo is malaking halaga talaga ang puhunan yan kung bibili ka ng per rin. So doon muna tayo sa per pack kasi nga is mag-o-observe muna tayo kung ano bang mga sigarilyo ang needs ng mga kapitbahay natin. At hindi ka magpapawala ng kahit konting chichirya. Kahit 6 or 12 lang muna, mga candies, kasi pag bibili ng sigarilyo, may partner yan na candies. So, sa mga kape naman is meron kang 6 lang na 3-in-1 o 6 na gatas, 6 na Milo, ganon. Sa mga 6 na cup noodles, ganun, 6 na noodles na chicken beef, tapos pansit canton, 6 lang muna. So, ikaw na bahala sa mga soft drinks din, ikaw na bahala sa mga soft drinks, ikaw na bahala mag-budget sa 10K guys, 10K, pero yun yung sinabi ko ngayon, yun ang pwede mong unang bibilhin. Tapos, paikot-ikutin mo lang yung kita mo or benta mo sa araw-araw, wag mo munang galawin. So, kung maano mo na yung puhunan mo, so ipamili mo yun siya ulit. At i-observe mo yung sarili mo kung ano ba talaga ang mga laging hinahanap. At yun ang idagdag mo kinabukasan na itinda mo sa iyong tindahan. Pakunti-kunti lang guys, at least kahit papano is makikita mo yung improvement ng inyong tindahan. Huwag mo nang isang malakihang bultuhan kasi hindi mo alam kung ano pa ang mga kailangan ng iyong mga kapitbahay o silingan. So, kung nag-alanganin ka kasi marami kang katabi, so mag-observe ka sa inyong mga katabing tindahan kung magkano ang kanilang presyuhan, at ikaw mismo na may-ari ng iyong tindahan is maghahanap ka ng wholesaler or supplier na mas mura para maibenta mo din siya ng affordable sa iyong mga tindahan at less sa mga katabi mong mga tindahan. At observe ka din kung anong wala sa kabila, ibenta mo sa iyong tindahan. Kaya kung wala sa kabila, sigurado ako yung customer mo pupunta sa iyo. Kasi magtatanong yan kung mayroon ka bang ganito kasi sa kabila wala sila. So mayroon ka, so magtatanda na yan sila sa iyo guys. At lagyan mong mga presyo yung mga mga paninda mo kasi siyempre pag bibili sila sa'yo nakikita yung mga presyo, so mai-compare nila yan sa kabilang tindahan. Kung medyo mahal sa kabila, so dyan na yan sila laging babalik at babalik sa tindahan mo. Yes guys, ganyan ang diskarte sa mga magsisimula pa lang na may mga alinlangan
dahil nga sa may mga katabi mga tindahan. Kasi guys, okay lang naman na may katabi ka mga tindahan basta sa around sa area mo is matao siya. So maraming taong bibili sa mga tindahan na nandyan. So kasi hindi mo maturuan ang customer kung saan sila gustong bumili. May right sila kung saan sila gustong bumili, lalo na pag walang item sa kabila. So maghanap sila ng paraan, baka dito sa kabilang tindahan na bagong bukas meron silang ganito kasi wala sa kabila kasi naubusan. So diba? So doon sila. May compare nila na mas mura yung paninda mo kaysa sa kanila. So magtatanda na sila na dyan na sila bibili sa tindahan mo. At saka isang tips din sa bagong mag-sari-sari store, maganda din ang yung good customer service mo. Lalo na pag sa kabila tawag ka ng tawag, walang tao kasi may ginagawa o ano bang activity nila sa loob ng bahay. At nagmamadali sila. Tapos dun sa tindahan mo is pagtawag nila ng isang beses, nandyan kaagad na mag-serve sa kanila. So, alert ka. So, talagang dyan yan sila pupunta sa tindahan mo. Kaya, huwag kang matakot na mag-open ng tindahan na mayroon kang mga katabi kasi hindi mo maturuan ang customer. Basta ano lang siya. Basta kailangan mo lang good customer service. Mas mababa yung presyo mo kaysa sa kanila. Kumpletuhin mo try mo yung mga ganyan na paraan. At syempre, kailangan din natin, as a sari-sari store owner, kailangan din natin kumita. Kasi nga nagtitinda, sino bang magtitinda na ayaw kumita, di ba? Kasi syempre, once na mag-sari-sari store ka, kailangan mo din mayroon kang tubo para mayroon kang kita. So, ikaw na sari-sari store owner, so maghahanap ka ng supplier or wholesaler na medyo mura para makapatong ka ng 10%, 20% sa yung tinda na mas less din sa kanila. Yes guys, kung kailangan mo din computein lahat na mayroon kang kita sa mga bawat item na binibenta mo. Kasi darating din ang time kung magtagal ang tindahan is kukuha ka din ng barangay permit sa lugar niyo or business permit sa MIORS, sa municipal sa munisipyo. Ganon, municipal pa. Yan guys. Kaya kailangan mo din magkaroon ka ng may tubo ka para by the end of the year is makakabayad ka din ng permit. At meron ka din konti para budget mo sa mga expenses mo sa bahay. At may konti kang sobra. So, ganun lang guys. Ang sagot ko sa question ng aking friend na si Sisi Manel. Kasi nagbabalak si Sisi Manel na magtayo ng sari-sari store doon sa bago nilang nilipatan na bahay. Kasi nga, sayang daw yung baba nila. Kaya, tayuan niya ng kahit konting sari-sari store doon sa baba ng nila kasi sayang daw yung space. Kaya yun ang sagot ko sa tanong niya, sapat na ba daw yung 10,000 na punan sa isang sari-sari store. So ganun lang si Manel, sana naliwanagan ka kahit konti at PM kita sa mga iba pang mga transaction. Sa pagsari-sari store. Pwede kang magtanong kahit i-pay mo ako, okay lang, walang problema. At tawag dyan, pag-isipan mong mabuti. Importante lang sa pagsari-sari store, huwag magpautang at huwag ipahawak sa iba ang kaha. Yes guys. Kasi mahirap pag may ibang taong involved sa iyong pagninegosyo sa iyong sari-sari store, hindi maiwasan ang mga kupit-kupit sa ating mga benta. Kaya kung kaya lang, so ikaw, asawa mo, kung anak mo, yun ang
ang advice ko sa iyo. Tiyaga lang sa pagninegosyo, dasal, tiyaga at sipag lang sa pagninegosyo, guys. Pero sana maliwanagan yung iniisip mo at sana din pag-isipan mo munang maigi bago ka pumasok sa pagninegosyo. Kung kaya ba, kung mapanindigan ba, kung maraming mga senaryo sa pag-isipan mo muna para kasi syempre meron kang trabaho kaya isip muna. Kaya hanggang dito na lang. Thank you for watching. Thank you for watching and God bless us all and have a good time.